ako po, kung tatanungin niyo po ako, kung ano yung nasa puso ko, ay dapat po talaga, compulsory po talaga sa atin yan. Kailangan pag nag-edad kang ng 18. O, hindi naman po sa usapin lang ng pagiging military, hindi naman po. Yung disiplina lang po na sana makuha ng ating mga kabataan, na makuha nila yung disiplina at yung pong katulad po nung binanggit ko kanina doon sa aming talumpati. Napakasarap po na yung sarili mo, ikaw ang master ng sarili mo. At itong pagkasasagawa mo ng basic military training, ito, naniniwala ako, pagkatapos mong gawin ng training, ikaw ang master ng sarili mo. Any follow-up question? Yung tungkol sa connection with the West Philippine Sea, nais ko pong tanungin sa inyo, personally mo, kasi kayo ang napipintong maging Pangulo ng PDP Laban. Ang PDP Laban po is the only political party sa Pilipinas na may alyansa sa Communist Party of China. Paano po yun? Paano nyo mag-reconcile ang role nyo at ang PDP Laban dito sa pinaglalaban sa West Philippine Sea? Ako, napakagandang tanong po niyan, ma'am. Opo, alam niyo po, sa ngayon po, meron pa naman po tayong diplomatic relation sa China. Wala naman po tayong kaaway sa ngayon. Ang ating pong foreign policy pa rin, tayo po ay kaibigan ng lahat. Kung ano man po yung nangyayari diyan sa West Philippine Sea, inaasahan po natin na maaayos po yan ng ating Department of Foreign Affairs. Inaasahan po natin na sila ay tumindig at ipaglaban yung ating karapatan sa legal na pamamaraan. Alam niyo po, ako po ay nandito ngayon sa Philippine Navy at hindi lang po sa Philippine Navy kundi sa ibang branches pa ng Armed Forces of the Philippines at talaga po ako po ay aktibo na sumusuporta sa ating sandatahang lakas. Hindi po yan sa usapin ng politikal, kundi sa pagiging Pilipino po yan. Sapagkat obligasyon po natin lahat na suportahan natin ang ating kasundaluhan. Nasaan man sila, hindi man po West Philippine sila. Dahil meron pa rin po tayong domestic, alam niyo naman po yan, hindi pa rin tayo masyadong tapos doon sa usapin niyo. Kasama po tayo ng armed forces. So hindi po pumipigil sa akin na kausapin po kahit na sino. Bilang isang politiko, bilang isang senador, lahat po ng meron tayong diplomatic relation, pwede ko po yan kausapin, pwede kong pakiusapan, pwede akong maging tulay. Ako po ay lahat yan, pwede ko pong gawin yan. Pero isa lang ang maipapangako ko sa bansang ito. Kapag ano po ang naging posisyon ng armed forces sa darating na panahon, kung ano po ang posisyon ng armed forces, hindi ko po posisyon, kung ano ang posisyon ng armed forces, yun po ang susuportahan ko. Dahil naniniwala po ako, magsimulat na buo ang ating bansa, ang katipunan na nandyan sa insinya ng armed forces, ibig sabihin, hindi po itong gobyernong ito ay buo, tumatakbo, at utang natin sa armed forces ang ating kalayaan. Kaya ako po ay nasa inyo ang 100% po na suporta. May I ask a follow-up question, sir? Yes, sir. Yes, because I was thinking that you are in a special position. Would you and PDP Laban be open to starting a channel of communication with the Communist Party of China, for instance, to look at this issue of the West Philippine Sea? Because the People's Liberation Army answers to the Communist Party, actually. So, would you be willing to be a channel of communication, and your party be willing to be a channel of communication in this case? Hello. Yes, ma'am. Katunayan po, hindi po ako, kung past, siguro last year po siguro, na nagkaroon po tayo ng statement na ako po ay talagang para sa kapayapaan. Mag-usap tayo. Kasi yun naman talaga magkapit-bahay tayo
Kaya magmula po noon hanggang ngayon, hindi pa po ako tumitigil na nakikipag-usap sa sarili ko pong channel, nakikipag-usap po ako. Kasi kailangan po hanggat meron tayong diplomatic relation pa, huwag natin alisin na makipag-usap. At hindi rin naman po natin dapat din pigilin na ang ating kasundaluhan na mag-modernize. Kasi hindi naman po ibig sabihin na kaya tayo nag-modernize kasi may kaaway tayo, meron tayong gustong awayan, meron tayong gustong conflict. Ay, hindi po. Kasi sa history po ng gobyerno, no? Pag-gobyerno, hindi lamang po Pilipinas. Magmula pa noon, napakahalaga ng armed forces. So, hindi po ito ibig sabihin na naghahanda tayo, naghahanap tayo ng away o gusto natin iparating sa China na ako'y naghahanap ng away kaya ako'y kumukuha ng mga reservists. Hindi po. Hindi po. Sa totoo lamang po, ang una kong misyon, ang gusto ko, ang ating mga reservists, unang-una sa lahat, matuto silang sagipin yung sarili nila. Kung ano man ang dumating, sako naman yan, o kalamidad man yan, matuto kang sagipin yung sarili mo. At kapag nasagip mo na yung sarili mo, baka makasagip ka na ng kapwa mo. At kahabang nakakasagip ka ng kapwa mo, ibig sabihin nun, sinasagip mo na yung bayan mo. Ang kailangan lang po natin talaga, maging handa po tayo. Pero yung pakikipag-usap mo, ma'am, ginagawa ko na po yan. Hindi po ako tumitigil hanggang ako po binabatikos na ng kaliwat kanan, ganito, ba't ganito, alam niyo, ang tunay na matapang na tao, yung tao nakakapagtimpi. Kapag hanggat nakakapagtimpi ka at nakakapag-usap ka ng maayos, ibig sabihin, ikaw ay tao malakas, matapang. Thank you, Ma'am Raisa. Yes, sir. Para makausap sila. Because recently, meron naman pong panibagong incident of harassment from China Coast Guard wherein nagkaroon daw po ng airdrop mission. So, magbibigay daw po ng supply supposedly sa troops natin sa BRB Sierra Madre. Pero allegedly, hinakaw daw po ito ng China Coast Guard at sinabol na doon sa dagat. Would you like to comment on that, sir? And if ever, sir, since you have that communication, will you use that channel, sir? Kasi sinasabi rin na they also allegedly prevented a medical evacuation sa mga personnel po. Alam niyo po, ma'am, yung mga ganyang pag nagkaroon tayo ng personal natin opinion, baka makagulo tayo sa sitwasyon. Ang naging ang importante sa akin, nasabi ko na noon ang posisyon. Ang posisyon ko, kailangan huwag tayong tumigil na makipag-usap. Yun po yung posisyon ko. At yun din naman ang sinasabi ng konstitusyon. Kailangan lagi tayong walk toward peace. Okay? Pero yung pong mga nangyayaring ito, ulitin ko po, ang personal kong opinion, hindi mahalaga, baka makagulo pa. Ang kung ano ang opisyal na posisyon ng Armed Forces of the Philippines at ng Pangulo ng Pilipinas, ako po ay nakasuporta 100%. Kung ano po ang sinabi ng ating Pangulo, nasa likod niya. Kung ano ang sabihin ng ating Armed Forces, nasa likod nila ako. Pero hindi po nila pwedeng tanggalin sa akin na hanggang meron tayong diplomatic relation sa China, makikipag-usap po ako sa sarili kong paraan na wala akong i-commit. Dahil wala naman akong karapatan mag-commit ng kahit ano. For humanitarian reason, kailangan po akong magsalita. Kailangan akong makipag-usap sa kanila. Bilang isang public servant po ninyo, nakikita ko po makipag-usap sa kanila. At tandaan din po natin, para lang sa kaalaman po ng marami nating kababayan, ang Communist Party is a political party. Okay? Hindi po ito, huwag natin, hindi, kailangan malinaw po na hindi ito yung NPA. Kasi NPA yan, konektado sa Communist Party dito, pero walang armado. Wala kaming usapang armado ng political party ng China. Lahat ng pinag-uusapan dito, economic. Magmula nung ako naging senador, lahat ng pakikipag-usap ko sa Communist Party ng China ay tungkol lahat sa economy. Hindi kami kailanman nag-usap ng tungkol lang sa trade, tungkol lang sa export natin, o mga ganun.
maging mandatory yung ROTC. Sabi nyo, dapat wala ng diskusyon. So, ang tanong ko lang po, ano po yung argumento nyo na dapat gawing mandatory yung ROTC? Ano po ang kaibahan niya sa military training kumpara sa civilian training po? Una po, no, kailangan pag tinignan natin ang bansa natin, huwag natin kalilimutan ang nakaraan, ang kasaysayan. Talaga pong tayo ay nahubog. Nahubog ang bansa natin sa pakikipaglaban sa mga kolonyal. Sa mga, alam niyo na po yun. Ano? Hindi naman natin kailangan pakipaliwanag kung sino yung mga dumating dito at sinakop tayo. Talagang popular na po ang ating bansa sa usapin ng pananakop. At yan po kailangan ng alam ng ating mga kabataan at ng mga Pilipino na vulnerable tayo sa lahat ng klase ng pananakop, maging military man to o economic. Kailangan tayo, medyo may disiplina tayo. Kailangan, kalamidad lang siya. Tinano naman ang kalamidad. Kapag may dumating na kalamidad, nagpapanik tayo lahat. Hindi ko maintindihan bakit hindi tayo magkaroon ng ganito po, no? Sinasabi natin na ganitong training para pag may kalamidad, alam ng bawat Pilipino kung sino yung susundin niya. Dito pa naman po sa bansa natin, lahat magaling. Gusto lahat siya ang masusunod. Ito pong paraan na ganito, na meron po silang basic na military training. Alam natin kung sino yung opisyal, kung sino yung mga ranggo ninyo. Napakahalaga po nun para walang nagtuturuan. Dito sa Pilipinas, accountability ang problema. Walang gustong umamin. Lahat magaling. Yun po yung mga ganong klase. Ang kaibahan naman po ng, siyempre, ng military at ng citizen training nila, malaki po din ang kaibahan nun. Ano? Siyempre, meron pong katulad po nito, kung sila ay magpupursigido, may mga advanced training. Dito naman po, basic pa lang po yung kanilang dinaanan. Kumbaga, disiplina, yun ang in-instill sa kanila sa ngayon, disiplina at pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa bayan, hindi sa lahat po pagmamahal sa sarili. About our Navy officials po, ano pong opinion niyo, sir? I would just like to say, start with the premise na the responsibility of defending and protecting our country is borne by each and every able-bodied Filipino. So, based on that premise, dapat lahat tayo should be able to be ready to protect and secure our country. Now, hindi naman lahat kailangan magsundalo but at least our youth should be able to acquire yung basic training, the basic discipline as was mentioned by good Senator a while ago. Yeah. Po naniniwala rin po doon sa nabanggit po ni Senador na yung military training, it will instill in the youth yung disiplina, no? Disiplina sa sarili, disiplina sa iyong future, no? Kung paano planuhin yung buhay mo. Now, ito nakikita ko kasi by experience, no? Yung disiplina na yan makukuha is either simulat sa pool sa pagkabata pa lang, kung yung bata ay na-train sa sports, no? May mga ganun po Kaya hanggang sa paglaki niyan, kahit hindi mo bigyan ng military training yan, basta nahubog na yung bata sa pag-train sa sports, na-acquire din po yung disiplina na yun. Ngayon, hindi naman po lahat tayo talentado sa sports. So, isa rin yung pangalawang bagay para makuha yung disiplina yung military training. Doon ko nakita yung similarity po ng dalawa. Na yung mga batang nahubog sa ganung training, military o sa sports, paglaki po nila, karamihan po sa kanila talagang nagiging successful sa kanilang buhay. So, yung maganda po yung sa tingin ko na kasi sa ating mga respective family sa bahay, hindi po pare-pareho kasi pagka sa atin pagpapalaki. Now, pagka tayo na subject, kasi may mga mababait ng mga magulang, alam niya, naging magulang din tayo. Pero pag na-subject yung bata sa isang rigid training, na-instill sa kanya yung disiplina Kaya ako nung pumasok ako sa militar, dahil
ang mga magulang ko napaka-stricto noon po, no? Yung lumalaki po ako. Kaya hindi na po ako nahirapan din. Nang pumasok po ako sa military, parang baliwala na sa akin eh. Ito na yung ginagawa ko nung simulang bata pa ako eh. So, yun po yung naniniwala po ako doon. Pag ikaw ay nadisiplina ng maaga, hanggang sa iyong paglaki, hanggang sa iyong buhay, ikaw ay disiplinadong tao. Yun lang po. Thank you po. So, last follow-up question na lang po. Since yung